Napakaswerte po ng Pilipinas dahil nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang presidente na ang advokasya ay labanan ang ating problema sa droga. Seen a lot of people, politicians, and people from the private sector who have always been announcing that ako ay kontra sa droga, ako ay kontra sa ganyan, but never na nagkaroon ho tayo ng isang leader na ipinakita ang kanyang leadership para labanan o mag-declare ng totoong gera sa droga. At walang iba ang pwedeng gumawa niyan kundi po si President Rodrigo Roa Duterte. President Rodrigo Roa Duterte. Bihira ho tayo nakakita ng isang leader na bukod sa kanyang deklarasyon na war against drugs and war against criminality and war against corruption, meron pong ipinapakitang totoong datos. Kaya nga ho, meron tayong real numbers, PH, because that only indicates the real picture, and that real numbers tell everybody na ito ho ang totoong kalagayan ng ating bansa. Maglagay man ho tayo ng 100 President Duterte dito sa Pilipinas. Ngunit kung hindi masusuportahan ng private sector, hindi masusuportahan ng ating ahensya, palagay ko, hindi ho magsasucceed at hindi ho magiging victorious ang ating leader kung ganon. Nararapat lamang na atin siyang suportahan. Kaya dapat magtulong-tulong, magsama-sama, suportahan natin ang kampanya laban sa illegal na droga. I'm glad that no less than the President is leading this war. Because if it not for President Duterte, we would not have known. Kaya ho, ako'y hangang-hanga sa ating President. The next leader will continue this war against drugs. Kasi, at ang sinabi ko ho, abay, kailangan natin ng extension pa kay President Duterte. Wala hong dapat ikatakot ang sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na kung ang ating leader ay nagpapakita ng totoong pagmamahal sa bayan. Hindi lamang ho, puro salita. Nakalagay sa batas, nakalagay sa Constitution natin. Inquiry in aid of legislation. Hindi siya gumamit ng investigation. Sabi niya doon, persons, the right of persons shall be respected. Hindi siya nagsabi ng witnesses. Pero pagdating mo sa rules sa loob ng House of Representatives, rules nila in aid of legislation, ginagamit na nila interchangeably. Inquiry and investigation, persons and witnesses. Mag-decide muna sila, ano ba sila doon, korte o hindi? Hindi naman sila korte. Paano ko nasabi na gumagalaw sila na parang korte? Nilagay nila doon. The rules of court are supplementary to these rules. So, ibig sabihin, gumagamit na sila ng rules of court. Ang ginagawa nila doon na is an investigation that is akin to the judicial process na ginagawa ng NBI, na ginagawa ng DOJ, na ginagawa ng mga piskal. At isa pang punto namin doon sa sulat ay ano yung pangatlo? Kalimutan ko na. Nakalagay doon sa Constitution. The rights of persons appearing therein or affected thereby shall be respected. Nakalagay doon. So, ibig sabihin, dahil in aid of legislation lang ito at hindi naman ito prosecution or investigation, ibig sabihin, pwede humindi ang tao. Di ba? Kayo daw po, with all due respect, ma'am, sabi po, mag-resign na lang daw po kayo kasi parang hindi kayo interested sa trabaho, ma'am. Ano po ang inyong masasabi dito sa sinabi ng quote-unquote young guns of the Congress? Oo. Actually, kung mapapansin nyo, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Nakikipag-usap lang ako kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Pero pagbibigyan kita, Red? Yes po. Yes, pagbibigyan kita.
gusto nila mag-impeachment, diba? So apparently, pakiramdam ko at sa tingin ko sa mga nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Kaya sila nandyan. Kaya sila sige hanap ng kung ano ang gagamitin nila. Ngayon, ang track ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang kapalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapit tuko ka. Pero, hindi naman kasi ako sasagot sa young guns. Dahil, kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Hindi sa isa or dalawa na tao. Kaya, hindi ako aalis dito dahil